Okay, so Boson's chair preparation ang ating gagawin ngayong video. So yan ang mga kailangan nating gamit. Mayroong lubid, no? And of course, Boson's chair. So unang-una yung Cremona rope. No? So ang tawag dyan sa puting lubid, Cremona rope. Maganda kasi siya sa Boson's chair gamitin dahil malambot at hindi dumudulas, no? So sizes 20 mm. Ayan. And of course shackle. Yan, kailangan natin ng shackle. Ayan. And so simple lang ang preparation niya, no? Tatali mo lang siya ng bowline, naka-bowline siya dun sa may shackle. Then yung second line mo, isusuot mo lang, sisiluin mo ang buong upuan, yung buong Boson's chair. Yun. So, pag nasilo na siya, pwede ka nang sumakay sa Boson's chair. So, try ko, upuan ko. Yan. So, yan. Okay. So, pag upo, paano naman yung pagbaba? So, adjust ko muna ng konti sa taas para makita nyo kung paano ko siya gagamitin pababa. Yan. So, siyempre, mag-uumpisa ka niya sa taas, no? So, for now, dito ko lang, demo ko lang, no? So, yan. And kung paano naman siya i-lock, yan. Susuot mo lang doon kung nagtatrabaho ka na. Kunwari, tumigil ka doon sa bandang taas. Yan. Yan yung procedure, paano i-lock, no? Okay? Then, kung bababa ka uli, tanggalin mo yung lock. Yan. So, islock mo lang sa descending. Islock mo lang yung kabilang rope na nakalawit. Yan. So, aariya na yan due to gravity, no? Yan. So, sa bigat mo, bababa na siya ng kusa once na inaariya mo yung isang lubid, no? So, kung titigil ka uli, yun. So, gawin mo lang uli yung tinuro ko na locking. Yan. So, yan yung isang procedure, no? Ang tawag doon double rope, no? Double rope kasi dalawang lubid ang nakalagay. So, ito naman single rope preparation, no? Itong sunod na ipapakita ko. So, dalawa to. So, 2-in-1, ha? 2-in-1 tong video na ginawa ko, no? Ganun din ang kailangan, no? Cremona rope, then Boson's chair na may shackle. Okay? So, paano naman siya i-prepare? So, since single siya, no? So, kukuha ka ng konting lubid dun sa dulo. Then, yan yung iikot mo sa isang side, no, ng Boson's chair. Yan, tatlong ikot, 3 times, no, 3 times lang. Yan, 3 times na ikot. Yan, 3 times. For the beginner, 3 times, no. So, nung ginagamit ko yan sa barko, magaan pa ako noon na 2 times. Pero para sa akin, safe na yung 3 times, no. So, pag naisuot mo ng 3 times, no, 3 times na ikot doon. So, yan, nagawa kayo ng loop. Yan, make a loop. Then, pagka nakagawa ka na ng loop, no? Yun. So, meron ka ng loop na naka-ready, no? Insert mo yung pinakadulo. Yan, insert the end of the loop. So, yan, may iwan dyan. Yung naiwan na yan, yan yung pan-secure mo. So, ang kagandahan niya, ng advantage yan, kahit walang railings, you can secure in any strong point, no? Of course, strong point, no? So, how to secure in the railings, no? Pwede na sa akin yan, club hitch plus half hitch. Okay, secure na ako dyan, no? So, kasi making club hitch alone, pwedeng mag-release yan. But, lagyan mo ng half hitch. Yan, lock na yan. Okay. Then, sumobra, konti, ilagay ko lang doon, no? But, maganda yung sobra, no? Okay. Yan. Then, paano siya gamitin? Yan, upo ka. And pag upo mo dyan, yan. So, paano siya i-area? No? So, unang-una ang rules dito, huwag kang kukuha doon sa sa baba. Wag dyan, ha? Kasi magugulat ka, no? Doon ka kukuha sa mandang itaas. Yan. So, nakita nyo naman yung kamay ko. Yan. Yan ang descending technique niya, no? Huwag sa baba, magugulat ka. Hindi ka naman mahulog, pero magugulat ka. Okay, yan. Okay? And pagka gusto mong tumigil, magtatrabaho ka, no, para safe, no? So, pwede mo rin siyang i-lock
No, yan. May locking technique siya, no? So, kung nakita nyo dun sa unang ginawa ko, no? Yan yung locking, no? Ilalagay mo lang, suot mo lang yung dulo. Yan, lock na yan, di na area yan. Napaka-secure ka na dyan. So, kahit mag-weight, bigyan mo siya ng weight, no? Para tumisa, no? Yan. Okay? So, yan yung dalawang paraan, no? So, single line, saka double rope, no?